Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to glaze ham. So, tamang-tama po ito ngayong magpapasko. Ang mga ingredients na kailangan natin for our glazed ham ay, for our first ingredient, ang kailangan natin of course ay ham. So, what I have here is yung butt portion ng ham na bone-in. So, may kasama po itong bone. This is a 6-pounder na ham. So, nasa sa inyo kung gaano kalaki yung ham na gagamitin nyo para sa ating recipe na ito. 1.5 cups ng packed brown sugar. This is 1 cup ng water. We also need 3 tablespoons ng Dijon mustard, half a cup ng honey, 2/3 of a cup ng pineapple juice, and 1/4 teaspoon ng ground cloves. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. So, because we're going to bake the ham, ipe-preheat muna natin yung ating oven. So, isi-set natin ito sa bake. And then, isi-set natin yung ating oven temperature to 325 degrees. What I have here is a small saucepan. So, lulutuin muna natin dito yung ating glaze. So, ilalagay natin dito yung ating pineapple juice, yung ating brown sugar, yung ating ground cloves, yung 3 tablespoons ng mustard, and our half a cup ng honey. And then, bubuksan natin yung ating kalan. Then, hahaluin natin ito at hihintayin natin ito na kumulo. So, once nag-start na kumulo itong ating glaze, hihinaan natin yung apoy ng ating kalan at hahayaan lang natin ito mag-simmer for about 8 minutes hanggang sa lumapot ng kaunti itong ating glaze. So, dito natin lulutuin yung ating ham. So, lalagyan natin ng water yung ilalim niya. And then, ita-transfer natin dito yung ating ham, bone side down. So, kung alin yung may hiwa, yun ang nasa ilalim bale. Preheated na itong ating oven at ready na tayo na ilagay yung ating ham sa loob. So, ilalagay lang natin ito sa middle rack ng ating oven. Per pound ng ating lulutuin na ham, we will allow 25 minutes ng cooking time. And since ang ating ham ay about 6 pounds, we will cook this for 2.5 hours. So, isa-set natin yung ating cooking time to 2.5 hours. Our glaze has been simmering for 8 minutes, so pwede na nating patayin yung apoy ngayon. Every 10 minutes, ibabrush natin itong ating ham nung ating glaze na ginawa. And then, isasara natin ulit yung ating oven pagkatapos. So, uulit-ulitin lang natin yan at papahiran natin yung ating ham with the glaze every 10 minutes. So, 1 hour na lang ang hinihintay natin bago maging fully cooked itong ating ham. So, tutuloy lang natin yung pag-glaze sa kanya. Di ba kanina naglagay tayo ng water dun sa ilalim ng ating roasting pan? So, kaya natin yung nilagyan is para hindi masunog yung ilalim ng ating pan dahil matamis itong ating glaze na nahuhulog dun sa ilalim. So, kapag medyo nag-dry yung ilalim ng inyong roasting pan at medyo nangangamoy sunog na, pwedeng dagdagan nyo ito ng kaunti pang water. So, just put a little bit ng water para hindi masunog yung ilalim ng ating pan. So, babalik natin ito ulit at babalikan ulit natin mamaya. To decorate our ham, kakailanganin din natin ng a few pieces ng sliced pineapples and a few pieces ng cherries na kinat natin in half. So, we are at the last 15 minutes of cooking dito sa ating ham. So, ilalabas muna natin ito at ide-decorate natin. So, ito na yung ating ham at maganda na yung glaze niya. So, medyo golden na yung color niya. So, for the last time, ibabrush natin ito with our glaze. At i-decorate natin ito with our pineapples.
And then, ibabalik natin ito ulit sa oven at tatapusin natin yung pagluluto sa kanya. So ngayon, hihintayin na lang natin na matapos yung cooking time ng ating ham. After 2.5 hours, luto na rin finally itong ating ham. So aalisin na natin ito dito sa ating oven. And then ilalagay natin yung ating hiniwang cherries dito sa gitna ng ating pineapple. At hahayaan muna natin ito mag-rest for about 10 minutes bago natin ito hiwain. And this is how we're going to serve our glazed ham. So dapat bago natin ito i-serve, i-carve muna natin or hiwa-hiwain natin. So right after natin mahiwa, we can serve it together with the sauce na natira doon sa ilalim ng ating pan. So nakita ninyo, konti lang yung mga ingredients na ginamit natin at napakadali namang gawin. Yun nga lang medyo matagal kasi we have to bake it in the oven. Pero ito ay tamang-tama for this coming holidays, especially ngayong magpapasko at magbabagong taon. So sana po ay nagustuhan nyo tong ating video for today at sana po ay i-try nyo tong ating recipe. So maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.